Ibinunyag ng pamunuan ng nag-viral na resort sa Bohol na hindi lang daw sila ang nakatirik malapit sa protected area ng Chocolate Hills. Ang DENR naman nag-issue na ng cease and desist order para ipasara pa rin sila. Hindi rin naman kasi katanggap-tanggap. Bakit nais ipasara ni Senador Nancy Binay ang ipinatayo na resort sa gitna ng mismong mga Chocolate Hills? Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Ang The Captain's Peak Garden and Resort ay isang pasyalan na nakatayo ngayon sa mismong gitna ng mga Chocolate Hills, ay nagiging biktima ng kaliwat kanang batikos. Itinayo ito noong 2018, ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito nakakakuha ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Kamakailan lang, nag-viral ang issue ng resort na ito, at maraming tao ang nagtatanong, kung bakit lamang sila ang pinag-iinitan, samantalang may dalawang iba pang resort na itinayo rin sa Chocolate Hills. Ipinahayag ng pamunuan ng resort na idinulog sana ng Bohol Provincial Government ang issue ng ibang resort, ngunit hindi pa rin ito sinasagot. Sa kabilang banda, inamin naman ng mga ito na mayroon silang idinaos na swimming competition ng Bohol Provincial Meet sa lugar. Bagamat may closure order na ang resort noong September ng 2023, iginiit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, na kung may titulo na ang lupa, bago pa man ito maging isang protected area, ay dapat kilalanin at igalang ang mga karapatan ng may-ari ng lupa. Subalit sa kabila ng mga ito, iginiit din ng DENR na kailangan nilang sumunod sa mga patakaran at restriction upang mapanatili ang kagandahan at integridad ng Chocolate Hills. Hindi rin daw accredit ng Department of Tourism ang The Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. Sa katunayan, noong August 2023, nagsimula na silang makipag-ugnayan sa resort para sa kanilang accreditation. Noong January ng nakaraang taon, ipinadala nila ang Notice of Violation sa may-ari ng resort, dahil sa kanilang pag-operate na walang kaukulang Environmental Compliance Certificate o ECC. Sabi ng ilang netizens, hindi tama na ipagpatuloy ang operasyon ng resort na ito sa ganitong paraan. Dapat nating pangalagaan ang mga natural na yaman ng ating bansa. Dagdag pa ng mga netizens, sana ay mabigyan ng tamang parusa ang mga may-ari ng resort, para maging babala ito sa iba. Sobrang nakakalungkot na makita ang mga ganitong pangyayari. Dapat nating pangalagaan ang mga likas na yaman ng ating bansa para sa mga susunod pang henerasyon. Nakakabahala ang pag-unlad na ito, hindi lamang sa kapaligiran kundi sa kultura rin ng mga taga-Bohol. Gayunpaman, ang mga hakbang na ginagawa ng DENR, ay tungkulin nila na pangalagaan ang mga espesyal na lugar tulad ng Chocolate Hills. Ito ay hindi lamang para sa ngayon kundi para sa mga darating pang henerasyon. Kasabay ng pagtutok ng DENR sa issue, naglabas din ng pahayag ang Department of Tourism o DOT, na mariin nilang sinusuportahan ang pangangalaga at pagpapalaganap ng kagandahan ng Chocolate Hills. Sa gitna ng lahat ng ito, nag-file si Senador Nancy Binay ng isang resolusyon sa Senado para magsagawa ng investigasyon sa issue. Gayunpaman, nananatiling umapela ang pamunuan ng resort, habang inaabangan ang resulta. Kamakailan lang, nag-post si Senador Nancy Binay sa kanyang Facebook account, at nadismaya siya sa pagtatayo ng mga resorts, lalo na raw sa protected areas tulad ng Chocolate Hills. Pinaiimbestigahan na ni Senador Nancy Binay, sa kinauukulang komite ng Senado ang pagtatayo ng mga resort sa mismong Chocolate Hills. Ayon kay Senador Binay, hindi lang ito isang usapin ng pagpapahalaga sa kalikasan, kundi isang usapin ng tamang pagpapasya at pagsunod sa mga batas at regulasyon. Nakakagalit at nakakadurog ng puso,
ang nakita nating mga nakatayo ng resort sa mga paanan mismong Chocolate Hills. Sa unang tingin pa lamang, alam na nating may mali. Dagdag pa ni Senador Nancy Binay, ang mga resorts na ito ay hindi lamang nagiging panganib sa natural na kalikasan ng Chocolate Hills, kundi pati na rin sa mga lokal na komunidad na umaasa sa mga ito, para sa kanilang kabuhayan. Nakarating na rin kay Senador Binay na may inendorso ang development ng Captain's Peak Resort sa bayan ng Bohol, na nasa loob ng Chocolate Hills sa Natural Monument. Ito ay isang malaking katanungan ng mga netizens, bakit pinayagan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang local government unit, sa pagtatayo ng mga resort sa isang protected UNESCO Geopark. Ang Chocolate Hills ay hindi lamang isang natural na pambansang yaman ng Pilipinas, kundi isa din ito sa pangalawang pinakamaganda ng mundo. Dapat nating pangalagaan at ingatan ang kagandahan ng Chocolate Hills. Sa huli, mahalaga ang ating papel bilang isang mamamayang Pilipino, na maging bantay sarado sa mga usaping tulad nito. Dapat nating bantayan ang ating kalikasan at siguruhin ang mga hakbang na ginagawa natin, ito ay para sa ikauunlad ng ating bansa, at hindi para sa pansariling interes lamang. Gayunpaman, bagamat marami ang mga empleyado na maaaring mawalan ng trabaho sa nasabing resort, handa naman daw ang pamunuan ng resort na humarap sa mga pagkakasala at magbayad ng angkop na multa. Sa pagpapatupad ng mga batas at regulasyon, umaasa tayo na mas magiging maingat ang mga negosyante, at mamamayan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!